Akala nyo nasa unang palapag ako, pero sa totoo lang, nasa ikalawang palapag ako. Una sa lahat, sino man na may kalahating utak ay hindi mag-aanunsyo kung sino ang pinagtatrabahuhan niya kapag mayroong assassinating someone. Kaya ang pag-aanunsyo sa sarili ay nangangahulugan lamang ng isang bagay, pag-frame sa ibang tao. Sino man na hindi newbie sa bundok ay alam ito. Kung talaga'y nakita mo yun, masyado ka pang shallow. Ang agad na paglalantad sa pangalan ng Seventh Prince ay parang nakatayo sa unang palapag, madaling maintindihan bilang isang maling paratang. Ngunit kung nakatayo ka sa ikalawang palapag at iisipin mo ito, ang approach na ito ay may mas mahalagang layunin, na itago ang inyong tunay na pagkakakilanlan sa pamamagitan ng taktik ng kasinungalingan na nagiging totoo. Kaya ang katotohanan ay isa lang, kayo ang mga tauhan ng Seventh Prince, di ba? Nang marinig ito, kinaweyan ng pinuno ang kanyang kamay, senyales sa kanyang mga subordinate na lumapit. Hindi nakakagulat na kahit ang kanyang highness ay natalo. Napaka-detalyadong pag-iisip. Kung hindi ka mamamatay ngayon, tiyak na magiging sakuna ka. Mga kapatid, sumugod. Dapat nating patayin kaagad ang taong ito. Ang eksenang ito ay nasaksihan ng buo ng isang demonic young lady at ng kanyang mga subordinate. Isa sa mga demons ang hindi napigil ang magsalita. Ang mga taong ito ay napakabobo, talagang naniniwala sa isang demon clan. Maaari natin silang suportahan mamaya. Narinig ko na ang malaking cauldron na yun ay magagamit lang ng 3 beses sa pinakamarami, at siya ay nasa mid-stage lang ng Scientian realm. Ang mga taong ito na kumikilos, tiyak na gagamitin niya ang malaking cauldron. Hindi siya makakaresist. Sa oras na yun, maaari nating samantalahin ang gulo upang patayin siya. Habang tina-target ang batang yun sa ganoong paraan, maaaring bahagyang mapabuti ang ating mga pagkakataon, mayroon pa ring pagkakataon ng kabiguan. Handa ka bang isugal ang iyong buhay para dito? Nang marinig ang mga salita ng kanyang mga subordinate, ang demonic young lady ay nagsalita sa isang malalim na boses. Huwag mo na akong subukang kumbansihin. Nagdesisyon na ako, ngunit sa sandaling ito, nang tumingala siya, hindi mabilang na mga tao ang lumitaw sa kalangitan sa itaas. Ang mga taong yun, parang ang mga Black Road Golden Immortals ng ating angkan. Dumating na ang reinforcements. Sa ibaba, agad na ginamit ni Lin Xuan ang Xuanhuang Cauldron upang harapin ang mga assassins na ipinadala ng Seventh Prince. Aya, nalaglag na ba silang lahat pagkatapos lang ng 2 galaw mula sa akin? Sa sandaling aalis na si Lin Xuan, isang boses ang biglang narinig sa kanyang tainga. Mayabang na brat, maghanda ka na mamatay. Bago pa makapag-react si Lin Xuan, isang sinag ng sword key ang tumama sa kanyang mukha, pinunasan ng dugo sa kanyang mukha. Ngumiti ng mahina si Lin Xuan. Bukod sa mga taong yun, mayroon pa ring reserve team. I'm so honored. Sa isang iglap, ang sugat sa kanyang mukha ay gumaling ng ganap. Hindi makita ang taong nag-ambush sa kanya, sumimangot si Lin Xuan. Sa status ng Seventh Prince, kaya niya akong supulan gamit ang kanyang pagkakakilanlan, pero ang mga taong ito ay lahat top-tier experts, bawat galaw ay layuning pumatay. Parang gusto talaga ako ng Seventh Prince na mamatay. Ngunit nang lumingon siya, isang kakaibang pagbabago ang nangyari sa kung saan namatay ang mga lalaking nakaitim, na nagulat kay Lin Xuan. Itim na chi ang tumaas mula sa kanilang mga katawan at isang masamang aura ang bumalot sa kanila. Nang makita ang eksenang ito, naintindihan ni Lin Xuan na ang mga taong ito ay nakipagsabwatan talaga sa demon race. Akala niya ang Seventh Prince ay hindi masyadong matalino, pero ngayon, parang ito ay isang bagay ng prinsipyo. Para sa personal na pakinabang, hindi siya nag-aatubili na makipagsabwatan sa demon race, nagpaplano na patayin ang kanyang ama at mga kapatid upang agawin ang trono. Ayos lang kung hindi siya masyadong matalino, pero ang hindi pagtingin sa mga bagay ng malinaw ay isang tunay na sakit sa ulo. Nang makita si Lin Xuan na nag-aatubili pa rin, ang Scorpion Demon ay sumugod sa kanya. Hoy, anong tinitingnan mo? Ako ang kalaban mo. Itinago niya ang kanyang buntot ng diretsyo kay Lin Xuan nang walang pag-aalinlangan. Tumalon pa atras si Lin Xuan ng 2 hakbang, iniiwasan ng Superior Immortal Grade Magic Treasure Spear na lumitaw sa kanyang kamay. Kaya pala ikaw yan. Pasensya na, masyadong walang halaga ang iyong pag-iral. Sumama ang tingin ng Scorpion Demonist nang marinig ito. What did you say?
Nang walang sinasabi, lumipad si Lin Xuan sa kalangitan at isang kidlat ang tumama mula sa dulo ng spear. Ngunit kahit na sa kanyang buong lakas, naatak, nagawa pa rin ng demonist na iwasan ito. Sumanghal ng malamig si Lin Xuan. Nakatakas na naman siya. Hindi ko alam na may kakayahan pala ang beast na ito. Sa susunod, gagamitin ko na lang ang Xuan Huang Cauldron upang capture siya kaagad. Hindi na ako magiging pabaya. Ngunit sa sandaling ito, ang mga patay na lalaking nakaitim ay tumayo na naman, na nagulat ng gusto kay Lin Xuan. Hindi ko inaasahan na magagamit nila ang Borrowing Corpse to revive soul trick. Kung tama ang pagkakaalala ko, tanging Golden Immortal level Demon Beasts o mas mataas pa ang kayang gumawa niyan. Kung ganun, mamatay ka na ulit. Ilang kidlat ang tumama mula sa kalangitan, na nag-target sa mga lalaking nakaitim. Patuloy na umatake si Lin Xuan nang walang tigil. Already dead, hindi nakakagulat na parang mga parasites kayo na kumakapit sa ibang tao. Alam lang kung paano mang-api sa iba sa pag-asa sa kapangyarihan ng inyong master. Sa itaas, pagkatapos makita ang eksenang ito, ang gilid ng labi ng mga Golden Immortal Demon Races ay ngumiti. Naglakas loob siyang provokohan ang ating demon race ng ganito. Ang taong ito ay dapat mamatay. Patayin niyo siya para sa akin. Dahil dito, ang collective Golden Immortal level Demon Race sa kalangitan ay sumugod pa sulong. Brat, ipapadala ka na namin sa iyong daan. Nakita namin ang ginawa mo sa itaas. Hindi namin masabi na hindi malakas ang iyong magic treasure, ngunit kung tama ang pagkakaalala ko, ang iyong Xuan Huang Cauldron ay may limitadong bilang ng paggamit bawat araw, tama ba? Ginamit mo yan ng ilang beses upang harapin ang mga demon beasts at assassins kanina. Malamang ay hindi mo na yan magagamit ulit, di ba? Ha! Hindi napigilan ni Lin Xuan na ngumiti nang marinig ito. Hindi ko inaasahan na ganoon pala kayo ka-insidious, mga Black Road Golden Immortals. Tumigil na sa pagdaldal, mga kapatid, umatake na. Nang makita ang kanilang mga attacks na paparating, iwinasiwas ni Lin Xuan ang kanyang spear, na lumikha ng isang protective barrier na bomb lock sa lahat ng kanilang attacks. Haha, hindi nyo inaasahan yun, di ba? Kaya kung talunin kayo kahit hindi ko gamitin ang Xuan Cauldron. Ngunit sa sandaling matapos magsalita si Lin Xuan, isang Golden Immortal Demon ang nagawang makalusot sa kanyang barrier, lumalapit kay Lin Xuan. Kahit ang iyong minamahal na Soul Devouring Spear ay may blind spots. Boom! Isang napakalakas na pagsabog ang narinig at si Lin Xuan ay naitapon pa atras ng Golden Immortal na ito. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng natitirang demon race na ngumisi. Nang walang magic treasure at likas na mahina, isang trashy early-stage celestial ay naglakas loob na magsalita ng ganoon kalakas sa amin. Sandali lang. Ang daloy ng magical energy dito ay tila medyo kakaiba. Ang paalala ng kanyang kasamahan ay nagpa-contract ng biglaan sa mga mata ng naunang nagsalita. Ito, paano ito posible? Sa parehong oras, sa loob ng maliit na mundo ni Lin Yanqing, nilalaro ni Lin Yanqing ang buhok ni na Xuanran at Yerang. Si Xuanran ay nagtapos na may isang princess braid habang si Liurang ay nagkaroon ng 80s fluffy hairstyle. Ang dalawang maliliit na babae ay malapit ng umiyak. Maganda ba talaga ito? Bakit pakiramdam ko ay ginagamit mo kami bilang mga experiments? Kalmadong tanong ni Lin Yanqing. What am I not allowed to be idle or else? Sabay-sabay na sumigaw ang dalawang maliliit na babae, you're allowed to be US but you can't play with US. Sinulyapan ni Lin Yanqing ang dalawang babae. Kung ganun, sino ang dapat kong kasama ngayon? Ang Divine Beast Kungan na nasa likod ay kaagad na lumiit ang ulo at pagkatapos ay walang pag-aalin lang ang tumakbo. Help, there's someone abusing pandas. I miss Lin Xuan too, it's not just you. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Walang ano-anong sinampal ni Lin Yanqing ang panda, na nagresulta sa pagtama nito sa lupa. Nang makita ang eksenang ito, medyo natakot ang dalawang maliliit na babae. Si Kungan, it's really bad timing. Ang matanda ay nababagot at walang sinumang masaya. Si Lin Yanqing, na pakiramdam ay magulo sa loob, ay nag-isip. Guess I should head out for a walk. Ngunit sa sandaling lumabas siyang pinto, nakita niya si Nawuwang at ang acne-faced disciple na nagwawalis ng basura sa harap ng nayon at kaagad siyang lumapit at nagsabi sa isang malalim na boses. Such beautiful scenery, time for good deeds. Nang makita siyang papalapit,
Kinilabutan ang acne-faced guy. Elder Yu King, bakit ka nandito? Sumama ang tingin ni Wuwang. Bakit ka nagugulat? Ang guy ay nagmamadaling kinamot ang kanyang ulo, nahihiya. Kasi, elder ka at bigla ka nalang lumitaw sa likuran ko, kaya medyo natakot ako. Tingnan mo nga naman, Wuwang, hindi ka gumagawa ng maayos na trabaho. Ang walis na ito ay kalbo na, at hindi mo man lang naisip na ayusin. Nang sabihin ng Light King yun, medyo nena si Wuwang. Hindi ba't dahil kuripot ka at hindi mo ako binibigyan ng pera para bumili ng bago? Mabilis na sumingit ang acne-faced guy. Ayos lang, ayos lang. Kaya ko yang ayusin mamaya, huwag na kayong mag-away. Ipinagpag ni Wuwang ang kanyang walis sa kamay ng guy. Kung ganun, please alagaan mo ang akin ngayon. Dahil tapos na yon, maaari ka nang magpahinga. Gayunpaman, bago siya makalakad, pinigilan siya ni Yaking. Wait, si Wuwang ay medyo naguguluhan. May pera ako, binabayaran ko siya para sa kanyang trabaho, okay. Si Yu King ay lumapit, dinidikit ang kanyang dalawang malaking asset sa dibdib ni Wuwang. Bakit ka nagbago? Naalala ko, hindi ka yung tipo na naglalaro sa damdamin ng ibang tao, di ba? Nahihiya si Wuwang at mabilis siyang itinulak palayo. Hoy, sandali lang, huwag kang masyadong touchy. Hindi ako naglalaro sa damdamin ng sinuman. Hindi naniwala si Yu King. Tahimik siyang gumagawa ng ganoon karami para sa iyo. Sumagot si Wuwang. Kaya pala, hindi na ako inaantok. Nagwawalis lang siya ng bahay at inaayos ang aking walis, at ikaw, gaano karami ang nagawa mo para kay Lin Xuan? Naalala ni Yu King ito at agad siyang tumalikod. Pareho ba yun? Ang ating maliit na junior brother ay isang ordinaryong tao lang, pero si Lin Xuan. Tinakpan ni Wuwang ang kanyang bibig at tumawa. Ano naman si Lin Xuan? Hindi ba siya ordinaryo sa puso? Ang bagay na yon ay palaging unique. Medyo nahihiya si Yu King. Hindi mo ba narinig ang matapat na mga salita ni Lin Xuan noong siya ay nakakulong kanina? Iwinasiwas ni Wuwang ang kanyang kamay. Oo, hindi ba't sinasabi niya lang na magmamahal siya ng isang tao lang habang buhay? Ano ang kakaiba doon? Sandali, hindi ka ba, bala-bala? Hindi niya masabi ang salita, at labis na nena si Wuwang. Ano ba naman yan? Bakit hindi ko man lang masabi ang dalawang salitang tulad niya? Yaking, kahit na hindi mo ako hayaang sabihin, alam ko kung ano ang nasa isip mo. Minsan, ang bagay na hindi mo gustong marinig ay marahil ang bagay na kulang sa puso mo. At saka, ano ang masama sa pagharap sa sarili mong puso? Ikaw pa man ay isang Emperor Venerable at hindi mo naintindihan ang simpleng prinsipyo na ito. Nagulat si Yu King sa mga salitang ito, at lalong namula ang kanyang pisngi. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik siya sa sarili at umalis, hindi na siya kinausap pa. Mayroon akong gagawin. Bantayan mo si Chu Haifang para sa akin. Pinapanood ang direksyon na pinasukan ni Lai Yuqing, sumimangot ng kaunti si Wuwang. Iyon ang Imperial Palace ng Nanyang Dynasty. Snap! Ang babaeng iyon ay talagang nagbukas ng isang space-time channel mula sa Nanyang hanggang sa Shuhiang para kay Lin Xuan. Yan ay halatang pag-ibig. Sa parehong oras, sa Qin Imperial Capital, patuloy na nagaganap ang mga kakaibang celestial phenomena, at ang Qin territory ay puno ng demonic energy. Sa loob ng isang kwarto, sina Qinglong, Bu, at Wanwo ay nakaupo at nag-uusap. Si Wanwo ang unang nagsalita. Maraming immortal venerables ang kinakilos ng demon race, ngunit ang kanilang target ay hindi ang Imperial City. Tiyak na mayroon silang ibang intensyon. Bahagyang tumango si Qinglong. Ang kanyang majesty ay hindi pa umaalis sa seclusion, tanging si Grand General Yin lamang ang maaaring mamuno sa pangkalahatang sitwasyon. Si Buso ay nagsalita sa isang malalim na boses. Ang matandang si Shen Kun na lang, bakit hindi pa siya dumating? Sa sandaling ito, ang pinto sa labas ay binuksan at isang figure ang lumitaw. Nang makita ang taong dumating, nagmamadaling umubo si Bai Hu ng 2 beses. 4 symbols. 4 symbols. Qinglong, 4 symbols. Bu, 4 symbols. Greetings, Grand General Yin. At ang Grand General Yin na kanilang pinag-uusapan ay ang manghuhula na dahan-daang naglakad papasok. Spare the formalities, spare the formalities. Please be seated. Nagsalita ulit si Qinglong. My lord,
Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi malinaw kung bakit. Grand General Yin replied indifferently, matagal ko nang narinig ang balita. Si Lin Xuan ay umalis sa Imperial City at nagtungo sa Great Wilderness. Maaari ba na ang mga immortal venerable demons na yun ay sinatarget siya? Nang marinig ito, sinabi ni Bai Hu nang may paghamak. Si Lin Xuan, isa lang siyang walang halaga, bakit natin siya dapat masyadong pakialaman? Hindi alam ni na Qinglong at Duke kung ano ang sasabihin. Salamat po sa panunood.